po sa silent mode ng inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito, espesyal po nating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit
lalo na po yung nawawala ng pag-asa, lalo na po yung mga dumadaan ng depresyon at kalungkutan sa buhay. Hihilingin natin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, makaramdam sila ng pag-ibig at pagsalba upang mabigyang muli ng inspirasyon at panibagong pag-asa sa buhay. Marami po sa atin ang dumadaan sa ganyang karamdaman. Marami sa atin ang hindi nagkukwento at nagsasabi, pero may karamdamang panloob na nangangailangan ng pagpapagaling. At sa pamamagitan ng banal na misang ito at ni Santo Padre Pio, hihilingin natin sa ating Panginoong Hesus na palakasin at pagalingin silang lahat, tayong lahat, na mayroong karamdamang pang-isip, pang-katawan, pang-kaluluwa, pang-puso, at lahat ng mga karamdamang nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa mga pagkakataong naging makasarili tayo. Naging inisip lang natin ay ang ating sariling kapakanan at hindi tayo umibig katulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, sasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang tingkapurihan, ang
kasalanan na sa libutan. Awa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugnog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, ikaw lamang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas, upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig? At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo." Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, naliligtas sa tanang bansa'y ngayon. Panginoon,
awit ng bagong awit sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay ngayon. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay ngayon. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay ngayon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magstayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Sa ngalan po ng mga paring naglilingkod dito sa Pambansang Dambana, kayo po ay aming wine-welcome dito sa National Shrine of Saint Padre Pio, City of Santo Tomas, Batangas. Malugod po namin kayong inaanyayahan na makilahok din sa mga pagdiriwang na ginagawa dito sa Pambansang Dambana. Lalo na po sa darating na 137th birthday ni Santo Padre Pio sa May 25. Kanya pong 137th birthday at ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ay ang Cardinal from India, Cardinal Pula, kasama ang Arsobispo ng Lipa, Archbishop Gilbert Garcera, at ang Obispo ng Caloocan at President ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Bishop Virgilio Ambo David. Magkita-kita po tayong lahat sa 137th birthday ni Santo Padre Pio, May 25. Ang panahon daw po ng Easter ay panahon ng pagpapahayag ng Diyos sa iba't ibang pagkakakilanlan. Noong ika-4 na linggo ng Easter, nagpakilala po ang Diyos bilang mabuting pastol. Tayo ang kanyang tupa at siya ang ating pastol. Noong nakaraang linggo, siya naman ay nagpakilala bilang bagin or vine at tayo ang kanyang mga sanga o branches. At ngayon namang linggong ito, nagpapakilala ang Diyos bilang Diyos ng pag-ibig. Ang nagpapanatili at nagpapalalim sa relasyon ng tupa at ng pastol at ng vine at branches ay walang iba kundi ang pag-ibig. Upang tayo'y mamunga bilang mga sanga ng vine na si Kristo, kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Salitang madaling maintindihan
Dahil karanasan nating lahat ang umibig. Pero mahirap isabuhay ang tunay na kahulugan, lalo na kapag inilapat natin sa buhay natin bilang Kristiyano. Kaya nga, nangangailangan ito ng paglilinaw at pagpapaliwanag. Yan ang tema ng ating mga pagbasa ngayong linggong ito. Ang pag-ibig. Love means different things to different people. Ang pag-ibig po ay iba't iba ang kahulugan sa iba't ibang tao. Sa mababaw na pagpapakahulugan, pwedeng love can be simply gusto or like, as in gusto ko or I love to eat kwek-kwek or street foods today. Pwede ring I love to go swimming this coming weekend. Pwede pong ganyan. Ang ibig sabihin din ay pag-ibig, pero simply experience, ano lang to, gusto or like. On a deeper level, ang pag-ibig ay pwede ring ang malalim na namamagitan sa dalawang nagmamahalan, as in romantic love. Namamagitan sa dalawang mag-boyfriend or mag-girlfriend. Namamagitan sa pagmamahalan ng mag-asawang patuloy na sinisikap maging tapat sa isa't isa. It could also mean the love that exists between a mother and her children, or the love between a father and his only son. Pwede rin pong ganyan ang pag-ibig. Kaya it means different things to different people. But in the profound sense, love could mean or can mean ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig na hindi marunong magtangi. Ang pag-ibig na handang mag-alay ng buhay sa iba, katulad ng kanyang ginawa para sa atin. A love that is unconditional. A love that is sacrificial. This kind of love is what His disciples and apostles are invited to witness and live. At doon tayo inaanyayahang lahat ang magmahal ng tunay upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Meron bang pagmamahal na huwad? Yes, meron po. Meron ito in the guise of true love or Christian love, kaya tayo ay pinapaalalahanan. Kaya ang simbahan ay nililinaw ngayong linggong ito, ano ba yung tunay na pagmamahal na magiging kalugod-lugod sa Diyos? At yan ang sisikapin nating isabuhay, hindi lamang bilang tao, kundi bilang Kristiyano. Merong mga kapwa natin Kristiyano na sinasabing nagmamahal, pero makasarili, selfish or narcissistic or even abusive ang kanilang pagmamahal. Paano mo sasabihing nagmamahal ka kung sinasaktan mo ang iyong anak o ang iyong asawa physically, emotionally, or verbally? Hindi pagmamahal ang tawag doon. Abusive love ang tawag doon. A love that has no respect for other people is not true or at the most Christian love. It is selfish or abusive love, if not at all narcissistic. Kapag sinasabi mong nagmamahal ka, pero inaalipin mo o inaalipusta mo ang malalapit sa iyo, o ginagamit sila para sa ikalulugod mo at ikatatanyag mo, hindi pagmamahal ang tawag doon. Ang tawag doon ay manggang pagmamahal. Kapag ganito ang iyong pagmamahal, ikaw ay mangga. Alam niyo kung bakit mangga?
Napapangiti kayo. Manggagamit ang tawag dyan. At maraming mga Kristiyanong mangga. Kailangan lamang at nagpapakita lamang ng pagmamahal kapag magagamit ang isang tao o ang isang kaibigan. Pero kapag nakuha na niya ang kanyang gusto, wala na. Kaya ang tawag doon ay mangga, manggang pagmamahal. At yan ay huwad na pagmamahal at maraming Kristiyanong ganyan. Kung magmahal ay may kondisyon. Mamahalin kita, pero ito ang kapalit. Magbibigay ako ng sarili, pero ito ang ibabalik mo sa akin. Mausisaan mo, mas malaki pa yung naibigay mo kaysa sa ibinigay niya. Mausisaan mo, ubos na ang sarili mo dahil sa kanya. Yan ang klase ng pagmamahal ng mga taong manggagamit. At hindi yan pagmamahal ng isang tunay na Kristiyano. When you take advantage of other people's weakness to advance your own motives, to promote yourself, narcissistic love ang tawag doon. When you manipulate other people, nagpapaawa ka para makuha mo ang atensyon ng ibang tao, kahit ikaw ang siyang mali, o ginagawa mong sinungaling ang ibang tao para lang ikaw ay maging bida, that is narcissistic to the max, or narcissism to the max. Ang pagmamahal ng tunay na Kristiyano ay hindi ganyan. It is neither selfish nor abusive, not even narcissistic. It is beyond romantic love. And it is in its deepest level, it is sacrificial and unconditional. Kung kaya mong unawain ng walang paghuhusga ang kahinaan ng iba at nagtsatsaga kang pakisamahan sila, yan ang halimbawa ng Kristiyanong pagmamahal. Yan ang pagmamahal na kalugod-lugod kay Kristo. Pagmamahal na natutuwa ang Diyos. Kung sinisikap mong huwag makilahok sa tsismisan ng iyong mga kapitbahay na mimosa, dahil naniniwala kang paninirang puri ang kanilang ginagawa, at dinidisiplina mo ang iyong sariling huwag maging sanhi ng pagkakalat ng mga mali at mga mapanghusgang impormasyon laban sa iba, lalo na at hindi naman verified at pawang haka lamang ang kanilang sinasabi, ang iyong pagmamahal ay pagmamahal ng isang tunay na Kristiyano. Kung sinisikap mong mahalin at patuloy na unawain ang taksil mong asawa sa kabila ng kanyang panluloko, kung patuloy mong tinatsaga na akayin ng iyong anak na matigas ang ulo, ayaw makinig sa iyong pangaral, at inaakay mong maabot ang kanyang pangarap kahit puputok na ang dibdib mo, that is unconditional and Christian love. Kung iaalay mo ito at ginagawa mo ito alang-alang sa iyong pananampalataya. Ang tunay na Kristiyano ay nagmamahal ng tunay ayon sa diwa at turo ni Kristo. Ito ang kanyang sinisikap na isabuhay araw-araw. A love that is patient, kind, does not envy, does not boast, not proud, does not dishonor others, not self-seeking, not easily angered, keeps no record of wrongs, does not delight in evil, but rejoices with the truth, always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 1 Corinthians verses 4 up to 7. In 2 words, ang pagmamahal na inaasahan sa atin bilang binyagan na kung tawagin ay Kristiyanong pagmamahal ay sacrificial and unconditional. At yan ang inaasahan sa atin
na isa sa buhay natin sa mundong ating ginagalawan. Kung nagagawa mong magmahal ng ganito, congratulations sa iyo. God has this message for you. Do not give up. Persevere. Pero kung ikaw ay magmahal, kung magmahal ka ay ikaw ay katulad ng mangga, o kung ang pagmamahal mo ay mangga, God has also this message for you. Pray, hope, and do not worry. He is inviting you to take up the challenge. The chance is yours now. Ang lahat po'y magsitayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ay pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama tayong dumulog sa ating amang lumikha at hingi natin sa Kanya ang biyayang Kanyang pag-ibig. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang pananampalataya at pag-ibig ay patuloy na umunlad sa sambayanan sa pamamagitan ng mabubuting gawa at paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang mga hinirang na mamuno rito ay maging instrumento sa pagpapairal ng pag-ibig at pagpapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nahihirapan, bunga ng paghihikahos, karamdaman, pagkaapi sa sariling karapatan, at yaong mga biktima ng digmaan at kalamidad. Tagalayin nawa nila ang pananampalatayang magpapadama ng presensya ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa ating mga pamilya, upang tugunin natin ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusunuran at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang butihin, dinggin mo nawa ang pagdulog na isinamo ng iyong hinirang na bayan. Patuloy mo nawa kaming pagpalain at kalingain sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Troite in tus
ko'y magsayo. Proite itum spectum eius, in exultationem. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng haing mga maalay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupad na tumubos sa aming lahat. Sa paghain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami natupos mong tunay.
Ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Taleo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat.
at sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak at siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa
manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki, at tanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki, na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak at siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Diriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. His will great compassion, He
my strength. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa pagdiriwang ng karawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultations sa darating na May 19, araw ng linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya. Ikaapat, sa darating na June 15, ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa grade 3 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ikalima, mga kapiyo,
banal na misay sa ganap na 11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipentulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.